Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ngayong araw ng Lunes, November 24, 2025. Kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman si Patrolwoman Rose Mia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Cordillera PNP at katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, matagumpay na na-recover ang 3 biktima ng landslide sa Cabugao, Apayao. Wanted person na CTG member arestado ng Northern Samar PNP. Swift Police Response pumigil sa pagkalat ng 133.6 million na cocaine sa Palawan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Cover ng Cordillera Police, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang 3 biktima na naganap sa landslide sa Cabugao, Apayao. Pinangunahan ng mga tauhan ng PNP kasama ang MDRRMO, BFP at lokal na volunteers ang mabilis at koordinadong search and retrieval operation upang matugunan ang insidente at maibigay ang nararapat na tulong sa mga apektadong pamilya. Patrolwoman Jesly Sabado sa balita. Natapos ang search, rescue and retrieval operation matapos mahanap ang 3 individual na nabaon sa landslide kamakailan sa Upper Sitio Purag, Barangay Badtuat, Cabugao, Apayao. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Cordillera PNP, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na residente. Noong Nobyembre 20, 2025, unang na-recover ang 2 individual na parehong nakumpirmang pumanaw matapos magtamo ng malubhang pinsala mula sa pagguho ng lupa. Patuloy namang hinanap ang ikatlong nawawalang kasama hanggang sa matagpuan ang kanyang labi noong Nobyembre 21, 2025 sa parehong lugar kung saan na-recover ang naunang 2. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang Cordillera PNP sa mga naulilang pamilya at sa komunidad ng Cabugao na labis na naapektuhan ng insidente. Ayon sa mga otoridad, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na patunay ng mahigpit na pagtutulungan at pagkakaisa ng PNP, LGU, militar, emergency responders at mga mamamayan.
isang simbolo ng bayanihan sa panahon ng sakuna. Mula dito sa probinsya ng Apayao, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Naaresto ang isang babae sa isang matagumpay na drug buy-bust operation na ikinasada ng mga operatiba ng Narbacan Police sa Barangay Paratong, Narbacan, Ilocos Sur. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Dennis Carinal. Arestado ang isang 55 anyos na babae matapos magsagawa ng buy-bust operation ang Narbacan Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng pulisya at PDRO1 noong umaga ng November 21, 2025 sa Barangay Paratong, Narbacan, Ilocos Sur. Ayon sa ulat, bandang 7:58 AM hanggang 9:58 AM isinagawa ang operasyon. Nahuli ang sospek matapos magbinta umano ng sachet ng inihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska mula sa operasyon ng kabuuang 5.78 na gramo ng inihinalang shabu na may tinatayang halagang 39,304. Nakuha rin ang iba pang ebidensya tulad ng isang transparent plastic sachet, isang 500 bill na ginamit bilang buy-bust money, isang 50 bill na ginamit bilang buy-bust money, isang 100 bill na ginamit bilang buy-bust money, at 99 pirasong barya, isang itim na pouch, at isang Honda XRM 125. Isinagawa ang inventaryo ng ebidensya sa lugar mismo ng operasyon at sa mga presensya ng itinagang saksi. Alinsunod sa tinakdang proseso ng batas, dinala ang sospek sa istasyon para sa karagdagang dokumentasyon at pagsampa ng kaso. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Arestado ng mga otoridad ang isang regional most wanted person sa isinagawang operasyon ng pulisya na nagresulta sa pagkakahuli sa pinakamahigit na target ng law enforcement sa rehiyon. Patrolman Mark Lawrence Atencio, ibalita mo. Isang regional most wanted person sa isinagawang operasyon ng Alaminos PNP sa Barangay Poblacion, Alaminos, Laguna. Kinilala ang sospek na si alias J, pawang residente ng Barangay Poblacion, Alaminos, Laguna. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Ang Laguna PNP ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong may pagkakasala sa batas upang mapanatili na ligtas at maayos ang komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Nabigo ang tangkang pagpapalaganap ng iligal na droga sa Palawan matapos masabat ng PNP ang humigit kumulang 133.6 million pesos ng halaga ng cocaine sa pamamagitan ng kanilang mabilis at maagap na pagtugon. Patrolwoman Desiree Padilla, magbabalita. Nakapagligtas ng malaking halaga ng iligal na droga ang mabilis na pagresponde ng Linapacan Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat mula sa Barangay Maroyog-Royog, Linapacan, Palawan. Ayon sa report, dakong alas 12 ng madaling araw noong ika-19 ng Nobyembre, tumawag ang Barangay Information Network upang i-report na noong nakarang araw, Nobyembre 18, alas 6 ng gabi na may isang residente na kilala lamang sa alias na Benjur ang nakadiskubre ng mga kanahinalang pakete sa baybayin. Agad na nagtungo sa lugar ang Linapacan MPS kasama ang mga tauhan ng Provincial Police Drug Enforcement Unit at Barangay Chairman. Pagdating sa Sitio Kalilenday, natagpuan nila ang iba't ibang kahon at troll bags na balot ng itim na tape at naglalaman umano ng hinihinalang cocaine. Sa kabuuan, tinatayang nasa 25,210 gramo ang kabuuang timbang ng masabat na droga na may standard drug price na umaabot sa 133,613,000 pesos. Ayon sa PNP, nakita sa ilang kahon ang tatak na stone na siyang nagbigay linaw sa posibleng pinagmulan o marka ng sindikatong nasa likod ng operasyon. Muli nitong pinapakita kung paanong nagiging target ng mga drug syndicates ang mga baybayin at isla para sa kanilang illegal draft of points. Pinuri ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartates Jr. ang maagap na pakikipag-ugnayan ng komunidad. Aniya, napakahalaga ng papel ng mamamayan dito. Isang tawag lang at agad nating napigilan bago pa ang ganito kalaking halaga ng droga ay makasira ng buhay.
Ang lahat ng nakuhang ebidensya ay agad na dinala sa Palawan Provincial Forensic Unit para sa qualitative at quantitative examination, bago tuluyang isailalim sa kustodiya ng PIDEA Palawan para sa wastong disposisyon. Patuloy na nananawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at walang droga ang mga komunidad. Alinsunod sa pinaigting na advokasya ng pambansang pamahalaan para sa mas ligtas na Pilipinas. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Nakumpiska ng mga otoridad ang hinihinalang shabu sa isang bodegero sa Oton, Iloilo sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation. Patuloy ang kampanya ng PNP laban sa iligal na droga upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa lokal na komunidad. Ang balitang yan ay tinutukan ni Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Takas ng mga operatibang isang sospek sa isang matagumpay na drug buy-bust operation sa Barangay San Nicolas, Oton, Iloilo, madaling araw nitong ika-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6 ang sospek na si alias Edward, 43 taong gulang, residente ng Barotac, Nuevo Iloilo, na tinukoy bilang budigero o tagabantay ng imbakan ng iligal na droga sa lugar. Lumabas sa record na ang sospek ay dati nang nasangkot sa iligal na droga at nagkaroon ng kaso noong 2016 at 2019, kung saan ito ay sumailalim sa plea bargaining. Na-recover ng mga operatibang humigit kumulang 350 gramo ng hininilaan shabu at 14,000 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Bago ang pagkakadakip, umabot muna sa isang buwang surveillance na sinagawa ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, gumagamit umano ang suspect ng kaliwaang online na transaksyon sa pagbebenta ng droga at natukoy na rin ng mga investigador ang kanyang downline at pinagkukunan ng supply. Muling haharap si alias Edward sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaigting ng mga kapulisan ang kanilang operasyon upang sugpuin ang pagkalat ng iligal na droga sa rehiyon. Nananawagan din sila sa publiko na maging katuwang sa pagbabantay at pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak naman ng mga kapulisan na hindi sila titigil hanggat sa tuluyang mapahina ang illegal drug network sa buong Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Nasamsam ng operatiba ng pulisya sa Cebu City ang mahigit 700,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation. Patrolwoman Judith Nicanor magbabalita. Arestado ng kapulisan ng Cebu City ang isang high-value individual na suspect matapos itong mahulihan ng higit 700,000 halaga ng hinihinalang shabu sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba sa Isabellano Street, Barangay Basac, Pardo, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Troy John A. Lalamunan, officer in charge ng Inayawan Police Station 7, Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si Jeffrey, 34 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng mga otoridad, bandang 10:40 ng umaga nang isinagawa ng mga operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 5 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 105 grams at standard drug price na 714,000 pesos at buy-bust money. Samantala, kasalukuyang nakapiit sa Inayawan Police Station 7 ng suspect at maharap ito sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ng Cebu City ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Arestado ng Northern Samar Police ang isang wanted person na sinasabing miyembro ng Communist Terrorist Group sa isinagawang operasyon laban sa kriminalidad at insurgency sa lalawigan. Alamin ang buong detalye sa balita ni Patrolwoman Cristel Palafox. Ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person at communist terrorist group member na may kasong frustrated murder matapos mahuli sa barangay CM Recto, Katubig, Northern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 7:35 ng gabi ng mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Katubig Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na may nirekomendang piyansa na 120,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Katubig Municipal Police Station para sa kauklang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyong pampubliko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasabat ng PNP at PIDEA BARM ang tinatayang 600,000 piso na halaga ng hinihinalang marijuana sa isang operasyon sa Maguindanao del Norte. Ang matagumpay na joint operation ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Patrolwoman Judy Ann Alibo sa report. Sabat ng PNP at PIDEA BARM ang 600,000 pesos halaga ng marijuana sa isinagawang interdiction at sweeping operation sa barangay Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-22 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa inisyal na investigasyon, kasalukuyang iniimbestigahan ang dalawang individual na kinilala bilang sina alias Joaquin at alias Rayhana, kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa transportasyon ng iligal na droga. Naging matagumpay ang naturang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba ng PIDEA BARM at Maguindanao del Sur Provincial Office. Nasamsam sa operasyon ng isang parcel na naka-bubble wrap na naglalaman ng 5 silyadong transparent plastic bags na naglalaman ng dried marijuana bricks na may kabuang timbang na humigit kumulang 5 kilo at tinatayang nagkakalagang 600,000 pesos. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Section 5 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa laban sa mga sospek kapag napatunayang sangkot ang mga ito. Ang PNP, ProBAR at PIDEA BARM, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ay nananatiling buong pusong nakatuon tungo sa isang drug-free Bangsamoro. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga ka-PNN, 31 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas,
Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman si Patrolwoman Rose Mia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.